sa loob ng katauhan ng isang pastol na David ay isang haring David. Nandun sa loob ng katauhan ng isang Saul na mamamatay tao ang isang masigasig na naglilingkod sa Panginoong Diyos. Nandun sa loob ng katauhan ng isang alipin na si Joseph, ang isang pinuno. Ang lahat ng ito, narinig nila ang piling ng Diyos. In the heart of the sea, very deep, so deep, a little plant laid fast asleep. Nandun sa loob ng binhi ang isang malaking puno. Nandun sa loob ng katauhan mo na ang natutulog na isang pinuno ng ating bayan. Nandun sa loob ng katauhan mo ang susunod na mayor ng Baguio. Nasa loob ng katauhan mo, baka nandyan sa loob ng katauhan mo ang susunod na congressman. Baka nandyan sa loob ng katauhan mo ang susunod na senador o presidente ng Pilipinas. Hindi natin masasabi. Diyos lamang ang nakakalam. Ang importante, marinig natin ang kanyang piling. Hanggat hindi mo narinig ang tinig ng Panginoong Diyos para i-accomplish ang kanyang magandang plano sa buhay mo, mapulpil ang kanyang plano, you will never be happy. You will never be having a life that has meaning. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka masaya, hindi ka maligaya. Kasi hindi mo napupulpil ang original na plano ng Diyos sa buhay mo. Ito ang dahilan kung bakit mayroong mga nagtatrabaho umaalis. Kasi hindi masaya, hindi siya kontento. Meron siyang hinahanap. Ito yung touch of the eternity inside the heart. Inside of us. Ito yung eternity sa ating pagkatao. Ito yung plano ng eternal God sa ating pagkatao. And this must be fulfilled. Mapupulpil mo lamang ito. Kinakailangan natin mapulpil ito at magagawa lamang natin ito kung mapapakinggan natin ang kanyang piling. Alam mo ba kapatid, na ang problema sa ating kapaligiran ay naghahanap ng solusyon. Ang problema sa ating kapaligiran ay naghahanap ng solusyon. Ang reason kung bakit hindi pa nagkakaroon ng solusyon is because ang solusyon ay nasa iyo. Hindi mo katagpuan. Baka ikaw ang solusyon sa isang problema dito sa ating bansa. Baka sa iyo inilagay ang kasagutan ng solusyon ng problema dito. This is the reason kung bakit kinakailangan natin marinig ang piling ng Diyos. Hindi po tayo pare-pareho. Kaya tayo may iba-iba ang mukha natin. Hindi tayo pare-pareho. Hindi tayo parang mga itik na pagka pumunta doon, puntahan lahat. Sabi ng ating Panginoong Diyos, you are called to be a leader. Kinakailangan maging maliwanag sa isip mo, sa puso mo, yung piling ng Diyos. Para maganap mo ito. And you will be called a leader. Kinakailangan mo marinig ang piling ng Panginoong Diyos para maski na ikaw gagawin mo kasi naririnig mo ito. Maintindihan mo ito yung tinig ng katotohanan. Ito yung totoo, ito yung Diyos.
Alam mo ba, kapag you are fully convinced that this is truth, at ito yung pagtawag ng katotohanan ng Diyos, hindi mo kailangan ng mga taong susunod sa iyo. Gagawin mo ito, maski na mag-isa ka. Leaders do not need followers, but followers need a leader. The reason why leaders do not need followers because maski na mag-isa siya, gagawin niya dahil naintindihan niya yung kanyang ginagawa. And this is what we call vision. People perish for lack of vision, understanding, and knowledge. Kung hindi natin makita yung vision, wala tayong makita. Ang kalimitan na nakikita natin, vision. Vision is the presence of God. Ito yung kanyang voice. So when you are fully convinced of this vision, voice, that this is truly the voice of the truth, you will have passion. Passion. Dahil naintindihan mo totoo ito, wala nang makapipigil sa'yo, wala nang makaharang sa'yo. Ito yung passion. Itong passion na to, kapatid, gagawin mo ito dahil naintindihan mo totoo. Itong passion na to, makakalimutan mo kumain. Sino yung taba dyan? Makakalimutan mo kumain kasi mas mahalaga sa iyo yung passion para doon sa vision. Sabi ng ating Panginoong Diyos, my food is to do the will of my Father. Kaya, makakalimutan mong pahalagahan ng mga bagay dito sa mundo. Uunahin mo yung vision, yung voice na narinig mo sa Panginoong Diyos. Bibitawan mo ang lahat ng mga bagay na pinag-aabalahanan mo dahil ang susunod mo ay yung tinig ng ating Panginoong Diyos. So, okay pa ba? Tutuloy pa ba natin? Kinakailangan po magkaroon ng vision para magkaroon ng direksyon ang ating mga ginagawa. And ang vision ng ating Panginoong Diyos, tinig niya para sa bawat isa ay hindi magkakapareho. Iba-iba. Ang isang malaking ebidensya kung bakit iba-iba ang ating gagampanang papel dito sa mundo ay ang ating mga fingerprint. We are 7 billion individuals in the whole world. 7 billion in the whole world. At gusto kong sabihin sa iyo, nag-iisa ang fingerprint mo. Walang kapareho. You are one and only one in this world. The plan of God, the purpose of God in your life is one and only one. Walang kapareho. Kailangan matagpuan natin yan. Maintindihan natin yan. Hindi natin kailangan marinig natin ang tinig ng ating Panginoong Diyos at maliwanagan natin ang kanyang plano sa buhay natin, ang gift at ang mission ay pinagagawa sa atin. At ito ang magiging